ano ba talaga ang nangyayari? Marami po ang nagtatanong ngayon kasi marami naglalabasan na ng mga vlog. Kahapon, merong vlog na naman. Ayan, no? Yung mama palakad-lakad sa bunganga ng Bulkang Taal. Noong isang araw yata yan. Ay, akala ko nga National Geographic. Akala ko yung, tinuturo niya. Sabi niya, abay, ay kontin lang baga yung bagari dito. Wow! Ayan, no? Ayan, tinuro-turo niya pa. Ay, sabi, hindi na kumukulo yung tubig daw. Ayan, pinagtuturo niya, Nag-trending ho yan. Ayan, no? Yung, nandyan. Abay, dinaig niya pa ang mga tiga-pibok. Katapang-katao. Ayun, nandun siya sa bunganga ng Taal. At ipinapakita niya na sabi niya, abay hindi na nakulo yung tubig. Ayan, kuha niyo lahat yan. Kalain mo yan. Meron pa. May kumakalat pa na video ngayon na sinasabi ay pwede na manghuli at kainin na raw yung mga isda sa lawa ng Taal. Ayan, ibinibenta na mga bangus, tilapia, tawilis. Kaya nga nagtatanong ho ang karamihan, ay P-Box, mga P-Box daw, sir, ano na ba talaga ang status? At yung mga ibang kababayan ho natin ay gusto na hong umuwi sa kanilang tahanan. Pero teka muna ba yan, ha? Ay hindi pa po ibinababa ng Philippine Volcanology, ang alert level 4. Ibig sabihin, pwede pa ho itong sumabog. Ay, wag ho kayong basta-basta na lang. Kasi sabi ng iba, bakit yung mama na yun, nandun pa sa bunganga ng Taal, sabi niya, safe na raw. Hindi po siya tiga P-Box. Ano po? Netizen lang ho yun at vlogger. Ay, hayaan nyo ho. Kung biglang sumabog yun, ay ala tayo magagawa. Anyway, ito po ang sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang latest, sabi ay pwede na raw kainin ang mga isda na galing sa Taal Lake. Pwede nga! Ayan, sabi ng BIFAR. Mamaya makakausap natin ang BIFAR. And syempre, kakausapin po natin ang P-Box. Ano na ba talaga? Kasi marami na ho nagtatanong. May mga nababasa ako sa post doon sa nagre-react doon sa post nung akala ko tiga National Geographic. At sabi niya, konti na, hindi na raw nakulo yung tubig. Ay sabi naman ng ilan, ay safe na pala, mukhang tama si Vice Mayor. Mamaya ho, kakausapin natin ang P-Box sa mga otoridad. Ano po, bago kayo gumawa ng karak-karakan desisyon na umuwi na, pakinggan nyo ho muna itong mga sasabihin ng mga taga P-Box. Ano po? At saka Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Oy bayan, good news. Kahapon po, matapos po nating makausap si Mayora Halili ng Tanawan, ay tinanggal na nila yung pasakit at pahirap na napakaraming form. Yung hindi ka bibigyan ng relief kung wala kang form na pirmado ng mga kapitan, ng mga barangay, ng mga konsehal. Inalis na po yan ng punong lungsod yung tinatawag na the Disaster Assistance Fund Access Card o DAFAC. DAFAC lang. Abay, bakit mo naman abay, papahirapan pa. Nagugutom na yung mga tao. Anyway, inalis na po yan ni Mayora. Sabi ni Mayora, hindi na. At ang sabi ni Mayora, kayong mga kapitan ang maglista ng pangalan ng mga tao nyo. At gusto ni Mayora na nandyan kayo sa relief distribution. Corrected Hindi yan. yung kung saan-saan kayo hahagilapin. Nagbibigay ng relief sa constituent nyo, wala kayo. Tapos yung inutusan nyo pang babae, baka hindi taga-barangay. Kaya hindi niya kilala. At nagsusungit pa. Kaya kailangan, nariyan kayo, kung kayo ang yung relief na yan ay galing sa lokal na pamahalaan, nandyan kayo, mga barangay chairman, kagawad, para magsabi, yan. Ayan, si Paring Tom yan, first time niya palang kukuha. Yan, si Cesar Laino, ha? Kinuha na ng girlfriend niya yung magkasama sila, kinuha na yung relief.
Ayan si Maiko, oh. Ay nakuha na Maring Maiko ni Paring Diyos yung inyong relief. Ay, sasabihin. Sir Randy, sir, yung anak nyo nandito pumila na kanina. Yung ganun, para hindi nagdodoble-doble. Kaya kailangan kayong mga barangay chairman, nariyan kayo sa pagdidistribute ng relief. Hindi yung wala kayo. Dahil yung mga nagdidistribute, hindi nagbibigay ng relief dahil wala kayong pirma, walang ganito, walang ganon, Xerox copy. Inalis na po ni Mayor Halili. Salamat po, Mayora. Matapos po ma-interview natin kahapon dito, inaksyon na naman kaagad ni Mayora Halili yung ating pong inere kahapon dito. Salamat po. Bueno, ayan po ang mga pag-uusapan natin. Oy, meron pa. Kung may oras pa ho tayo, yung ilang kababayan natin sa Iraq na mga OFW gusto nang umuwi, ay hindi nakauwi, alam mo ba? Kasi sinisingil din ng $10,000 ng mga employer. Mga bastos! Dahil ang sabi nila, oy, binayaran namin yung inyong agency ng $10,000. Kaya bayaran mo kami ng $10,000. Kalukuhan! Ibalik mo sa amin. Ay nung hindi makabalik, kinulong doon sa detention center ng airport. Ayon yan kay Secretary Simato yung pumunta ron. Sus Mariosep. Ayan o. Ilang Iraqi employers daw, ay papayagan ng kanilang mga OFW na Pilipino na mga domestic helper kung makapagbayad ng $10,000 o kalahating milyong piso. Saan naman kukuha si OFW ng kalahating milyon? Kaya nga pumunta dyan para kumita. Correct ka dyan. Mariusip. Yan dapat ang sisihin dyan yung agency, yung recruitment ng kumita eh. Kasi sabi rin ng mga employer, we gave it to your recruitment agency, $10,000. Oh. Sus Mariusip. Anyway, ayan po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw po ng Huwebes Bayan. Ay unahin na siguro natin sa labay yung P-Box. At marami tayong mga kababayan na ang gusto na talagang umuwi at gustong malinawan dahil marami na mga naglalabasan ng mga video ngayon, mga vlogger na akala mo yung mga taga-Discovery Channel, National Geographic, akyat na akyat sa bulkan. Oh, no! Ay, ano mo yung mga eksperto? Jesus Mariosep. Akala ko nga National Geographic kasi walang boses kagabi, tulog na ako. Sabi ko mukhang Pilipino itong taga National Geographic. Abay nung nga binuksan ko, may accent pa ng Batanggenyo. Sabi ko walang ya. Sabi niya, hindi na nakulo yung tubig. Ay, Jesus Mariosep. Ay, Panginoon ko. But anyway, bayan, ay tutok lamang ho bago kayo, yung mga biktima po, yung mga backwit ho dyan sa evacuation center, bago kayo magdesisyon na umuwi, dahil marami na kayo napapanood ng mga vlog na safe na, pakinggan ho muna natin, parang awa nyo na ang P-Box. Ano po? Sila po yung eksperto. Hindi po si mamang vlogger na palakad-lakad sa bulkang Mayon ay Taal. Hindi po, baski na maglangoy pa siya doon sa tubig ng Taal, it doesn't mean to say na safe na ho yun. Pakinggan nyo ho muna ang P-Box. Ano po? Parang awa nyo na. Para sa inyong kapakanan na rin ho ito. Hindi naman po magsasayang ang gobyerno. Hindi naman po malupit ang gobyerno natin. Hindi kayo pinapayagang makabalik sa bahay ninyo dahil gusto lang kayo pagmalupitan. Hindi po kayo pinapauwi sa bahay po ninyo ay para na rin po sa inyong kapakanan. Correct ka dyan. Kasi ang sinasabi po ng P-Box, paano kung biglang sumabog at naroon ka sa bahay mo? Paano pag biglang bumulwak yung laba, yung asupre, yung bumabagang mga bato na napapanood sa pelikula? Paano na lang? Ay yung bahay mo matutunaw sa loob lamang ng 1 minuto pag tinamaan yan. Tos Mariosep, wag hong ganun. Ano po? Anyway, yan po ang mga pag-uusapan ho natin sa ating pong pagbabalik. Oras natin, alas 10:16 ng umaga. Diyan lamang ho kayo, bayan. Alright, tuloy-tuloy tayo, bayan. Oras natin, alas 10:20 na ng umaga ng Huwebes. Ika-23 ng Enero 2020.
Nasa linya na po ng aming telepono si Undersecretary Renato Solidom, ang Executive Director po ng FIVOX. Magandang umaga, Yusek Solidom, sir. Magandang umaga, Erwin. Alam mo, sir, mapakaraming mga, Diyos ko po, hindi ko alam kung gusto maging scientist, gusto yatang mag-apply sa Discovery Channel or National Geographic. Panayang akyat sa bunganga ng bulkan, kagaya may nagtitrending ngayon, I don't know kung napanood nyo ito, isang mama, abay, nandoon pa, abay, pinapaliwanag niya, sabi niya, kunti na lang daw yung usok. So parang taliwas doon sa sinasabi niyo na very dangerous. Kaya yung ibang kababayan natin, napapaniwala tuloy. Ay ano ho ba talagang status itong bulkan, sir? Kasi parang kung titignan mo doon sa kanyang vlog, parang tahimik nga, umuusok-usok na lang yung lupa, Yusek. Tama naman po yung perception na talagang pagdating doon sa pinapakita ng bulkan sa ibabaw, usok po ang lumalabas. Pero hindi po nare-realize na sa loob po ng bulkan, may mga earthquake signal po tayo na nagpapakulo ng tubig, no? At ibig sabihin, may magma na mainit at kapag napakuluan yung tubig, sana ay lumabas yung singaw. Kung hindi yan lumabas, baka magkaroon ng pressure at sumabog. Alright. So every time na pupunta dyan sa island, delikado po yan. Maliban dyan, tama naman po na yung mga nakikita sa ibabaw ay kumukonte, yung tulad ng pag-usok, pati po yung sulfur dioxide gas. At yung napapansin natin mga bilang ng mga paglindol ay bumababa din. Yes. Ang issue lang dito, Erwin, yung magma na galing pa sa ilalim, mga 15 kilometers below, nandun na sa ibabaw. Parang yung bagong supply ng magma ay nandun na. So nandun tayo sa tanong na yan ba ay tutuloy at sasabog ng malakas, yes, o yan ba ay titigil na. So yun po yung ating tinitingnan mabuti kung talagang ito ay magpapatuloy na huhupa upang makapagbigay tayo ng karampatang evaluation para kung ibababa, maintindihan natin kung ano pa ang risgo na pwede nating sabihin sa mga kababayan. Kasi ganito yan habang may magmang bago, hindi naman yan mabilis na mag-freeze o magsusolidify o manigas. At kikilos-kilos yan at kung umusad pa siya ng mabilisan, yun po ang problema na dapat yung mga tao mismo wala dun sa malapit sa pagsasabugan na yung mga nasa malayong lugar ay dapat ready to evacuate uli. Kasi nandyan pa rin yung threat, no? So, dapat maintindihan na okay, yung naunang pagsabog, baka yan na lang ang binuga, pero paano yung sumunod na magma na bago? Hindi po ba talaga, wala pa po bang aparato, sir, na magsasabi na nasasabog na ito? Wala ba kayo mga thermometer or what have you, mga gadget na makapagsasabi na puputok na, ayan na, lalabas na yung magma, etc. Kasi, habang tumatagal, may parami ang naglalabas ng kanilang mga vlog na mga assumption nila na it's safer. Yung ilang kababayan natin napapaniwala, nagagalit tuloy sa inyong tanggapan, Undersecretary. Tama naman. Meron po kaming instrumento. Kaya nga po, yung mga tao sa isla, nabigyan natin ng warning. Yes, sir. Bago magkaroon ng malakas na pagsabog. Correct. Pwede naman pong mangyari na makita natin yung pag-akyat ng magma. Kaya nga binabantayan natin mabuti. Ang problema lang, Erwin, kung iulitin yung ganong kabilis na pangyayari nung linggo, handa ba yung mga kababayan natin sa paglikas, sa kondisyon na sa kasalukuyan na bitak-bitak ang daan at maraming abo. So, sabi naman natin, kung magbababa tayo ng alerto, hindi lahat ay babalik. Dapat nilang maintindihan yon. At kung babalik man, kung biglang nagbago yung kondisyon ng volcano, dapat maganda ang kanilang preparedness. Ito po kasi yan yung threat parati ng Taal Volcano with the new introduction ng magma. Alright. Ito po ang susunod na katanungan ng mga evacuees po natin, sir. Yung mga tiga Batangas na na-displace po ngayon at nasa evacuation center. Hanggang kailan, Yusek Solidom, silang mananatili sa evac centers? Hanggang kailan kaya sila na hindi makakauwi sa kanilang mga tahanan na muling makabalik sa normal na pamumuhay, Undersecretary, sir? Yung Volcano Island, hindi na po makakabalik. Okay. Kasi nga po, unang-una,
marami na, parang... Dineclare na ho yata talagang hazard area yun, Yusek. So wala na po yun. Opo. So ang pangalawang titingnan natin ay yung nasa labas. So ang ating contingency plan naman with Batangas, kapag nag-lower ng alert, mag-reduce tayo ng nung hazard areas. Opo. At ito po ay ating tinitingnan na mabuti yung alerto kung anong nararapat. Pero yun nga po kaya ko in-explain kanina, Yes, sir. kahit po namin ibaba sa alert level 3, ibig sabihin ng alert level 3, nandyan pa rin yung mapanganib na pagsabog, posibilidad. Mga linggo po yan. Within weeks, no? So, hindi po aalisin yung panganib dahil may bagong magma na nasa ilalim na ng bulkan mismo. Pag alert level 3 na ba, Yusek, pwede nang umuwi sa kanilang mga tahanan ang mga kababayan nating Batanggenyo, sir? Hindi lahat. Ano ibig sabihin ninyo, sir? Aralin natin kung aling mga lugar ang mas safer. No? Yung medyo malayo-layo siguro, yun, pwede na. Pero yung mga malapit, yun po ang pag-uusapan. Yung aabutin ng pag nagkaroon ng explosion, naabutin kagad, hindi muna po pwede. So yun yung recommendation naman natin sa local government. And eventually, they would decide kung anong gagawin nila doon sa recommendation natin. Alright. Sir, ano ho, panghuling katanungan, ano raw ang nakikita ninyo ngayon sa 43 iba pang mga craters dyan? Nagiging active na rin po ba silang lahat, Yusek? Well, hindi sa ngayon, pero yung doon sa harap ng Talisay, yun po yung may bumisita rin na actually nung alert level 1, bawal nga pumunta ng mga tao doon. Opo. Kasi naging site din nun ng eruption. Halatang-halata po, no? Ngayon, since wala pang pag-akyat ng magma, wala silang mapapansin sa ibang lugar. Pero ang binabanggit na natin, anytime naman na magkaroon ng mas malaki ang eruption sa main crater, nandiyan yung possibility na pwede sa gilid. Kasi may mga cracks din ang isla sa gilid. So, ang ibig sabihin, sir, one last question, sir. May mga nagtatanong sa akin, hindi ko naman masagot. Ito po ba ang Taal Island na ito? Ito ay isang volcano, sir, na umusbong? Is this correct? Umusbong siya sa Taal Lake na ang tawag natin dyan ay crater floor ng mas malaking vulkan. Ang tawag natin ay Taal Caldera. Na ang labi niya ay Tagaytay at sa kabila naman yung Bacolod Lipa. Bacolod Lipa. So, ibig sabihin talagang delikado dahil volcano pala yan. Isla na yan. Kaya lahat po ng lugar dyan sa gilid ng lawa ay delikado po parate. Pag nagkakaroon ng aktibidad ng vulkan. Alright, maraming salamat po, Director Renato Solidom ng FIVOX Yusek. Good morning. Thank you! Salamat. Makinig. Antayin po muna natin, bayan, ang abiso po ng department ng FIVOX. May mga instrumento po sila na nagsasabi, maaari po sa ibabaw, usok-usok na lang. Ay konti na lang ho, wala na nga kumukulo. Pero yung sa ilalim po kasi ang delikado roon. So ang advice po ng FIVOX, hindi pa ho, hanggat di nila ibinababa yung alert, hindi po kayo pwedeng umuwi ho muna. Bawal yan! Oo. Teka muna, regarding naman po doon sa medyo nagtitrending na rin na po sa Facebook na mga mangingisda, nahuhuli na ng isda sa lawa ng Taal. Kasi sabi nung yung first week na pagsabog, wag muna dahil masyadong mataas yung sulfuric acid. Anyway, nasa linya po si Undersecretary Eduardo Gongona ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magandang umaga, Yusek Gongona, sir. Magandang umaga po, sir. Opo, si Erwin lang po. Director Gongona ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Opo, si Erwin Tulfo po ito, Director. Sir, Yes, sir. may mga I don't know kung namomonitor ninyo, pero may mga nagtitrending na rin ngayon sa Facebook na mga ilang mga isda, nanghuhuli ng isda, pwede na raw kainin yung isda. Pero sabi kasi last week, di po ba, sabi ng FIVOX, tanungin, at sabi ng Department of Health, tanungin ang BIFAR kasi medyo mataas ang sulfuric acid ng Taal Lake. Ngayon daw ho sa ating this past few days, may nanguhuli na at nagbibenta na ng mga
tilapia, ng mga bangus, ng mga tawilis, na mga huli dyan po sa Taal Lake. Kumusta na ba? Safe na po bang kainin yung mga huling isda ho dyan o lamang dagat o ng Taal Lake, Yusek? Director. Yes, sir. Nagsagawa po ng test yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Opo. Pati yung research arm niya, yung National Fisheries Research Development Institute. Opo. Sa pangunguna ni Dr. Lily Garcia. Yes, sir. Noong January 14 to 16, Aha. 3 days po yung na pinag-aaralan ng test. At lumalabas po na yung mga yung level na kailangan ay tolerable pa rin yung susunod. Mababa naman. Safe, po. Safe ang kainin. Provided, doon lang po, confine lang po doon sa mahuhuli na fresh at buhay. Aha. Patay na, wag na kainin. Yung At saka, galing sa talo. okay, another thing. So, hindi pwedeng gawing kinilaw. So, kailangan lutuin na mabuti or prituhin o pakuluan na mabuting isda. Yes, sir. Hugasan ng maigi. Opo. Mag-observe tayo ng cleanliness sa luto, pag-prepare. Oo. And then, yun na po, lutuin at magkakainin na hilaw. Ayun, yun kasi marami mahilig ko, lalo ni mga mga manginginom, sir. Talo-talo na, meron diyang Red Horse o may mga gin. Yes. Gagawin niya kinilaw. Yes, sir. Saka na po yun pag medyo yung advisory. Clear na po tayo doon. So, linawin ko lang, Director Eduardo, Yes, sir, pwede nang kainin ha, mga isda galing sa Taal Lake, bangus, tilapia, tawilis, provided na lutuin, na prito or... Linisan, saka lutuin po. Ayun. Alright, maraming salamat po. Director Eduardo Gongona ng BIFAR. Good morning, sir. Good morning po. Thank you. Pwede. Malinaw. Pwede na hong kumain ng mga isda na galing po dyan sa Taal Lake. Oh, yeah! Mga bangus, pero dapat luto ho. Hindi pwedeng kinilaw, Dapat, mga sinigang na bangus, mga pritong tilapia, pritong tawilis, at saka hugasan na mabuti. Kasi minsan mga manginginom na kakalimutan ay bubuhusan na naman ng tubig, okay na. Tirahin na ito, slice sa suka. Hindi nila nalalaman, hindi nila natatanggal yung mga sulfuric acid. Wow. Pwede na ho, bayan no problem na raw. Pwede nang tirahin ang mga lamang lawa ng Taal. Ibig sabihin, mga isda. Pwede na. Anyway, at doon naman sa mga gustong umuwi, hindi pa po pwede. Bawal yan! Opo, nasa linya, para linawin ho sa atin, nasa linya po si Undersecretary RJ Echeverry ng DILG. Magandang umaga, Yusek Echeverry. Magandang umaga at mabuhay yung programa. Sir, kasi po ay marami na tayo mga kababayan, hindi ko rin humasisi na gusto na talagang umuwi sa kanilang mga tahanan dahil ala ng pangkabuhayan, yung apektadong pag-aaral ng mga bata, etc. Pero sabi ng FIVOX, hindi pa po pwede. Ang problema kasi, sir, napapalala ang problemang ito na gustong-gusto na umuwi ng mga kababayan natin. Marami po mga nagpo-post sa Facebook, mga vlogger na okay na. Ewan ko kung napanood itong latest na isang mama nandun sa bunganga ng Taal at sinasabi niya, hindi na raw masyado kumukulo. Medyo tahimik na raw ang bulkan. Nagtitrending siya ngayon. So, yung mga kababayan, iniisip na pala, nakakit na yung tao doon. Bakit itong FIVOX ayaw pa kami payagan? Pero sa DILG, sir, it stands, may instruction pa rin po tayo sa PNP na hindi pa rin sila pwedeng, lalo na yan sa isla ng Taal. Bawal na po pumunta dyan, umuwi. Again, ang sabi ko kasi ng FIVOX, we have to observe the behavior of the Taal volcano. Yes, sir. Kasi initially daw, hindi pa talaga nag-erupt. So, it would be best that we
we follow first the warnings of PHIVOLCS, lalong higit doon sa within the 8-kilometer radius yata na sinasabi na nasa Taal. But I think Secretary Anyo already mentioned, beyond the 8 kilometers, sabi nga niya, or 14 kilometers therewith, may discretion na yung local government kung papagbigyan na nila. Kasi silang mas nakakaalam kung anong tunay na sitwasyon, kung makakabuti ba, safe na ba, na silang nakakaalam ang local government. So I would advise kung maaaring seek the opinion, seek the permit of your mayors, lalong higit dun sa hindi masyado malapit dun sa 8-kilometer radius. Kasi po I think the secretary has given the discretion to the city mayors to decide kung it is already safe. Pero the way we look at it, pakiramdaman muna natin kasi kung ang PHIVOLCS naman nagsasabi na kung pwede pagbigyan nyo muna kaming obserbahan yung bulkan, it would be better safe than sorry. Kasi sila naman ang sisisihin ulit kapag pag pumutok ang bulkan. Sila na naman ang imbestigahan ng Kongreso kung bakit hindi nila na foresee. But as I've said, nandiyan na. Pagbigyan na lang ho natin, pagtsagaan lang ho muna natin for the meantime yung warning ng PHIVOLCS. Panghuli na lamang, Undersecretary, kumustahin ko lang po yung mga pulis na pinaatras na po ng mga opisyalis ng PNP na sa danger zone dahil baka any moment sumabog ho ito. Natuloy na ho ba o naka-atras na po ba ang ating mga kapulisan, Yusek? At this point in time, no, I still don't, I cannot answer that. But I'll get back to you on that kung ano yung actual na sitwasyon, kung nailabas na nila. But for sure, if there's already an instruction from the Secretary and from the Chief PNP, I'm sure that would be executed at once. But at press time, hindi ko pa ho alam at this point in time. Alright, maraming salamat po, Yusek RJ Echeverry. Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo. Oras alas 10:37 ng umaga sa ating pagbabalik. Makakausap po natin si Tanawan City Mayor Sweet Halili. Ay inalis niya na po yung mga pahirap at pasakit na pamamaraan para kumuha lang ng relief ng mga kababayan niya. Tinanggal na po ito ni Mayora matapos po kami mag-usap kahapon. Matapos makarating sa kanya at mapanood nga po yung video, ay makakausap po natin. Anyway, salamat po, Mayor. Salamat po. Yan po ang ating tatalakay sa ating pagbabalik. Oras po natin, abay 19 na minuto na lang bago sumapit ang ika-11 o alas 11 ng umaga. Kahapon nga po ating tinalakay dito sa ating programa ang patungkol po dito sa nag-trending na video kamakailan na itong mga evacuees, hindi naman actually evacuees kundi mga taga-Tanawan na nag-aantay na kukuha sana ng relief pero mukhang nahirapan dahil yung isang ali na parang in charge dun sa relief ang daming hinihingi at ang daming sinasabi. Kapag wala raw pirma si chairman, hindi kasali. Kapag hindi napirmahan lahat, hindi rin kasali. Kaya ang ginawa ho natin kahapon, matapos idulog at hinga ng paliwanag ang lokal na pamahalaan at nakausap po natin mismo ang mayor ng Tanawan, ni si Mayor Sweet Halili, kaagad namang inaksyonan ang problema na ito. Ay salamat Panginoon Diyos. Nasa linya po ang butihing mayor ng Tanawan City, si Mayora Sweet Halili. Magandang umaga muli, Mayor. Magandang umaga din po sa inyo. Alright. Ma'am, una po sa lahat, salamat po na kaagad-agad pala ninyong inaksyonan ayon po sa nakarating po sa amin. Tinanggal nyo na raw itong sinasabi na Disaster Assistance Fund Access Card at yung mga chairman na mismo ang magpalista kala chairman para hindi na mahirapan yung kanyang mga constituent kumuha ng relief, Mayora.
Yes po. Actually po, yung DAFAC po kasi, like I said po yesterday, nire-require po sa amin yun ng DSWD. Nandito po sa akin kagabi po ang regional Opo. Regarding that matter. Yes. Hindi naman ho namin stop ang issuance because we still want them to register. Pero ang amin pong mga relief goods, diniretso po na namin ang delivery po sa aming mga kapitan para sila po ay nandun present at nakikita po ng mga tao. Sila ho ang mag-distribute po dun sa mga kabarangay po nila. Tama, Opo. kasi kilala ho nila, di ho ba? Dapat ikilala nila yung po. mga constituents nila, Mayora. Yes po, tama po kayo, sir. Oo. Opo, at saka po yung sa amin po, we're ordering po new laptop po for the CSWD Opo. para po ma-encode po namin lahat dahil kinulang po kami ng equipment for that. Kaya para ma-encode po na wala pong double entry. Kasi po, sir, meron ho kaming incident po na nai-report po sa akin kahapon na meron daw hong nag-arkila ng tricycle, 4 daw sila. Tapos pumunta sa 4 na evacuation centers at lahat kumuha ng relief goods. Nako. So, ibig sabihin po, may 4 na entry sila. So, yun po ang iniiwasan po natin. Kasi kawawa naman po yung mga iba, hindi nakatanggap pagka ganun, di ba? Pero, At meron po, yes po. maganda ho yung inyong naisip na ibaba na lang sa barangay at bahala na si barangay chairman mag-distribute kasi kilala niya yung kanyang mga kabarangay, Mayora, which is very po. good. Salamat po. Yun naman ho kasi ho talaga ang dapat para dahil ang ating pong mga kapitan, alam po nila kung sino ang nasa kanilang mga barangay. At syempre, at the same time po, it's also an assurance po dun sa ating mga kabarangay na nakikita po nila yung mga kapitan nila. Kaya ho, kami naman po, assistance na lang po binibigay namin sa lahat po. At saka ang iniiwasan po namin yung isang sindikato po na pumapasok po dito sa amin na nagkukunwaring taga rito at kumukuha po ng relief goods. With ngayon siguro ma'am, na ibinaba nyo na sa mga barangay chairman, medyo hindi na siguro, mahihirapan na ho silang pumasok dyan at basta-basta na lang ang kumuha ng relief goods. Ano po? Opo, salamat po. Yun po ho talaga kasi ang nakikita kong karapat-dapat din. Anyway, Mayora Sweet Halili, thank you very much po for rectifying this problem, fixing this problem right away. Salamat po sa pag-aksyon, salamat po sa pagsagot sa aming tawag, at salamat po sa inyong concern sa inyong mga kababayan. Thank you very much, Mayor Sweet Halili. Salamat din po, sir. Salamat Good din morning po. Good morning din po sa inyo. Alright, tuloy-tuloy tayo. So, ayun, dapat lang. Doon na kay chairman. Ibigay, di ba? Para alam ni chairman, ikaw, kunwari, ikaw, paring Miko Kalonge, abay, pumunta na rito yung kalibin mo, nakuha na yung relief. Ganun po ba, chairman? Hindi ba kayo nag-usap? Hindi po eh. Dahil pinalayas niya na ho ako. Doon na po ako natira sa nanay ko. Anong barangay ka na? Iba na ang barangay ko. Yung ganun ba? Dapat lang. At saka number 2, paalala po natin sa mga barangay captain, hindi lang dyan sa Tanawan, kundi sa buong bansa. Pag may kalamidad, may mga halintulad na mga dilubyo, sakuna, ay dapat nariyan ho kayo. Ayan po ang instruction ng DILG at nasa batas ho natin yan sa Local Government Code. Hindi po pwedeng wala kayo dyan sa panahon ng bagyo, sa panahon ng earthquake, sa panahon ng volcano eruption. Hindi po pwede. Dapat nariyan ho kayo. Kasi kung hindi, makakasuhan ho kayo administratively. Mahiya ka sa balas mo! Aba, yan nga ang trabaho ninyo. Kaya nga kayo hinalal na barangay captain para tignan ang kapakanan ng inyong barangay. Correct ka Kaya dyan. kayo na-point na mayor para tignan ang kapakanan ng inyong mga bayan o lungsod. Hindi si gobernador trabaho yan. Hindi rin trabaho ng pangulo yan. Trabaho ninyo yan sa lugar ninyo na kung saan kayo ang namumuno. The same thing with the barangay chairman. Kayo mga chairman, sa pagdidistribute ng relief ngayon, kayo ang nakakaalam kung sino ang mga tiga dyan at hindi tiga dyan.
kung sino magkakasama sa isang tahanan. Unless, hindi mo alam dahil wala ka dyan sa iyong lugar. Diba? Oh. Anyway, bayan,